gumaganap po na mommy. Siya po ang gumaganap ng role ng Nanay Gloria, mga kapatid. At sa mga kaedad ko at kaedad nun ng ating executive producer. No? Alam mo, kunyari lang yan, naglagay yan ng face mask yan kasi gusto niyang kumanta ng I am the future of the world. Kahit bata pa ako. Ayan. Sino nga ba ang kausap ni Lourdes? Di pa kilala na natin. We have here in the studio none other than Miss Lilette Esteban. Hello, good afternoon. Hello, Lilette. Long time no see. Oo nga, tagal natin di nagkita. Di ka man lang sumula. Oo. Nag-email ako pero mali yata yung address. Okay. So, Tita Denise, okay, you are of a younger generation. But si Lilette, nung kabataan namin, ay ang, ano ba yung equivalent ngayon ng crush ng bayan? Naku. Oh. Hanggang ngayon naman. Wow. Kitang-kita naman. Tito version na. Tito version. Nandamay ka pa. Tinanong ko siya kanina kung sa isang araw, I am the future of the world. Ang naririnig niya, ng linyang ganyan. Yun ba yung matandang yan na hindi nag-ano sa'yo? Okay. Hindi naman. Congratulations. Balita ko, maganda raw ang feedback doon sa first week ng Himala ni Ninyo. Yes. So maraming salamat sa lahat ng nagsusupport dun sa show namin. Sana wag po kayong magsasawa. Patuloy ninyong panoorin. Second week na namin ngayon. Pero, Miss Lilette, again, you are Nanay Gloria, Yes. no? Can you tell us more about your character and how you prepared for it? Yung character ni Nanay Gloria kasi, nakakabit yan dun sa character ko dun sa previous show, yung Niña Niño. So, it's still the same na devoted mom siya. Mahilig siya mag-sacrifice, gagawin niyang lahat just to take care of her family, take care of her kids, provide for all of their needs. Kasi she's a single mom. So, yun yung iniikutan ng character ni Gloria. Marami siyang gagawin na hindi mo ine-expect na i-attempt niyang gawin because of her love for her child. Ano to? Dahil dito may sa mga ninyo. unusual challenges ba? Is that why you're saying na hindi expect na may mga gagawin siyang mga bagay? Ano kasi siya, single mom. So, siya lang yung nagsusupport kay Ninyo. Bakit? Kala ko may tanong ka eh. Ihirit sana ako. Go. Ano to, Immaculate Conception? Anyway, wala bang pagkakataon? Alam ko si Gege may kantahan sa kanyang karinderya, no? Wala bang pagkakataon dito na masilayan sa programa yung singing skills? Nasilayan nila last week. Kasi si Gege, meron siyang karinderya. Yun nga. Tapos isa yun sa mga pinasok ko. Parang resident singer nung karinderya. So, kumakanta kami parang video ke doon. Tapos meron din akong nag-join ako sa singing contest dahil sa pera. Dahil gusto ko mag-provide para sa pag-aaral ni Ninyo. Kaya lang, natalo. Killjoy kasi si Carmi Martin, pinapatigil yung ano. Oo nga, pinabunot yung ano eh. Ang ingay kasi ng mic ninyo daw. Kung ano yung mga kinakanta ninyo. Okay. Sikreto ng isang good vibes na shoot. Kasi ito ba yung dahil sa tingin mo, dahil sa tema, at kaya sumusunod lang din yung atmosphere dun sa shoot? Or may kinalaman, pag sa mga, let's say, mabibigat na mga kwento, na may negative siguro na overall na emotion, may ganun din. Tingin mo? I think, more than anything, siguro dahil nabuo itong show, itong Ninyo, spin-off to nung iba, Niña Niño, nung pandemic. And ginawa yung Niña Niño nila Direct Top at ng mga producers at the height of the pandemic. And syempre, ang goal nating lahat that time was to be there for each other and to make life easier for one another para hindi mabigat sa isa't isa. So we were taking care of each other dun sa set. So I think yung culture na yun nadala din dito sa Ninyo na kailangan good vibes, walang attitude, walang Sino ba yung may mga attitude? Wala naman. Yun ang kinaganda. Kasi nga ang ganda ng culture nitong nanggaling sa Niña Niño pa lang. And yung mga tao behind the production, sobrang maalaga nila. And sincerely, mararamdaman mo talaga yung concern nila sa inyo. Like, there was a time I was not feeling well sa kalagitnaan ng take. And hindi mo mararamdaman yung irarush ka na, huy, daming ibang artista nandyan, pinapaantay mo sila. Ako yung nahihiya pa eh, parang ako, delay ako.
Pero hindi mo mararamdaman. Talagang sila, sige lang po, relax lang po ngayon. Pag okay na po, mag-aantay po kami. Ganon. So, ang kinaganda, united, even yung mga people behind the scenes, yung mga bosses namin, mga taga TV5, taga Cornerstone, directors, sila. Tapos MQuest. That's probably the reason why it also translates through the screen, ano? Yung Yes. pagka-good vibes. Kasi ganun din pala what's happening off the cam. Tsaka even the way they treat yung mga talents, makikita mo na hindi lang sa artista mababait yung production, even sa talent. pag sinabing talents, yung mga extra. Extra. Oo. Yung mga dumadaan sa likod, mga bit roles. Oo. Yun, ano? Tama yan. Masusukat mo kung paano tinatrato ang talents. Yes. Even sa utility, Yes. Talagang naging magkakachokaran kami sa ninyo pa lang. Nung nagkita kami sa ibang show, na nandun din sila. Talaga, oy kuya! Ganyan kami. Kasi nga parang may na-build talagang parang pamilyang relationship. Pandemic kasi magkakasama sila. Yes. So, nakakatuwa. Sabi ko nga, sana yung culture na yun kumalat sa lahat ng production. Kasi ang laking bagay. Stress-free yung ano. Oo. Yung ating EP na si John Acosta, I mean, isasuggest siya. Na isang programa na maganda na lipatan ng ganong, ng ganong atmosphere. Grabe siya! Ay, yun ang sinasabi ko lang naman. Okay. Siguro magandang vibes, yung ganong vibes, ay ma-translate sa lahat ng mga palatuntunan. Matanong ko lang, Lilet, kung i-compare yung mga actors, henerasyon mo, sa ngayon, ano yung, sabihin natin ng mga major points of comparison? Actors. Napaisip ako doon. Kasi halos hindi ako nag-artista ng slight lang. Nakailang pelikula ka naman nun. 4. Pero puro teeny bopper roles. Yeah. Parang feeling ko hindi ako masyadong umaarte. Puro pakit lang. Pero, hindi. May mga nakasama rin ako na dekalidad. Like si Sir Michael De Mesa. So, yung mga ka-generation, well, nauna sila, like sila Miss Carmi. Of course. Carmi Martin. Makikita mo talaga yung professionalism. Dala pa rin nila sa set. And dahil makikita mo sila, like si Miss Carmi, yung character niya dito, super fun eh. At siya raw nag-create ng character niya. Yes. Pati props. Makikita mo yung sobra yung passion niya talaga dun sa craft niya. May mga dadali niya na kung ano-anong accessories sa buhok na binili niya. Kasi sabi nga niya, ganito ko ka-love yung craft ko. Wow. Siya. Tapos talagang inaaral niya yung character niya. Tapos binibigyan pa, like ako, binigyan niya ako ng pointer. Sabi niya, alam mo ba, ako kung mag-memorize ako, ganitong ginagawa ko. Re-record niya yung linya niya, tapos i-record din niya yung sagot nung ka-eksena niya para ma-familiarize daw yung mind niya. Galing. Kasi ko, okay yan, Miss Carmi. So, nakakatuwa dahil... I'm curious ako, Ms. Lilet, how is that like for you? I mean, knowing somebody like Ms. Carmi Martin is there and you talk about her professionalism. Pero lahat din ng mga past guests namin would talk about Nino. At such a young age, very professional. I mean, just having that level of, again, professionalism in the set, coming from everyone. How does that affect you? Close na sila. Mas lalo kang ma-challenge to do your best. Kasi lalo na kung makikita mo, ilang taon lang si Nino. Pero talagang minememorize niya yung lines niya. Tapos nakikinig siya dun sa acting coach niya. Focus siya. Makikita mo pag kino-coach siya, talagang nakafocus siyang ganyan. Kakatuwa. Tapos pag sinabihan siya ng acting coach na, pagkatapos nito eksena to, matulog ka muna ha. Kailangan mo magpahinga para fresh yung utak mo. Tutulog siya. Tutulog nga. Oo, nakakatuwa. Cute. Sana may ganun dito, no? Sabihan tayo matulog. Mag-alas 3 na, siesta ka muna. Siesta. Kailangan ng katawan natin yun. At mga kultura noon, may siesta talaga sila. Oo. Okay. Nagkikita ba kayo ng mga kasabay mo noon, Miss Lilet? Sa Friday group noon, may kwento siya sa akin kanina. Siya pala yung refugee mula sa Wednesday group. Bakit Wednesday naging Friday group? Kailangan mag-adjust sa schooling niya. Oo, kasi nagkaroon ng conflict sa school. High school ako noon eh. So, hindi na ako makakapasok pagka niretain pa rin ako sa Wednesday group. So, nagpapaalam na kami kay Kuya Jermson kasi nga nahihiya naman ako, lagi ako late. Sabi niya, hindi mo kailangan paalam. Ilipat na lang kita ng araw. So, nilipat ako ng Friday. Meron pa mga intriga nun na sinasabi, may nakaaway ka siguro sa Wednesday. Wala. So, sobrang introvert ko nun, wala akong makakaaway kasi
wala akong sinasabi, nakaupo lang ako doon. Tapos pagkakanta na, edi kanta. Paano ako makakaaway? Wala akong pinapansin. Ganun. Wala palang kinakausap. Oo, pero yung Friday yung pinaka-busy nun, di ba? Dami nangyayaring production. Oo. Pero ang Friday kasi noon, taped. Taped as live. Bago yung show ni Ate V, yung VIP. Parang, Tama, kaya Friday. nagmamadali kami noon. Kailangan ganitong oras tapos na kasi may susunod pang set. Kailangan one Sa take Broadway, Broadway. tama. Oo. Nilalangisan nila yung stage kasi pag VIP na. Kasi sasayaw na yung Makintab. oh, Kasi VIP. VIP. At si Miss Lilette, hindi niya iniwan ng musika. Hanggang ngayon ay nagpa-perform pa rin siya. Tama ba? Yes, meron kami kakatapos lang namin ng second leg nung 80s playback bar tour namin na pinut up ng friend ko na 80s person din. Yung proceeds of the show will go to, part of the proceeds will go to missionaries. So, ang saya kasi yung mga throwback songs ng 80s, mga kinakanta ko, sarili kong kanta, and also yung mga naging hits na mga foreign songs nun, kinakanta namin. So, party-party talaga siya ng mga titos and titas of Manila. Ang saya. Hindi ako sumasayaw gaano nung bata ako, pero etong huli, Ngayon na. ay, yung kasama ko sabi sa akin, sa susunod, wag ka nang sasayaw kasi hinihingal ako sa kakasayaw dahil nadala ako ng mga fast songs. I feel attack. Joke lang. Siya hinihingal na, Oo. umakyat. Okay. Sabi ko, baka kailangan mo kung talian sa susunod na bar tour natin. Ibig sabihin lang noon, kulang pa sila sa sayaw para praktisado sila. Okay, so maraming salamat. Salamat din. Lilette Thank you so Esteban, much. a.k.a. Lilette. Abangan niyo po mga kapatid, ang Himala ni Nino. Everyday po yan. Alas 11, 15 po everyday bago mag-eat Bulaga. Thank you. Thank you so much.